Dear Madam Native Filipina, meron po akong kachat na afam. 3 months na po kaming nagkakilala sa Instagram. 43 years old, may isang anak at byudo. Isa po siyang engineer. Nakikita ko po sa mga post niya. Taga Poland po siya. Pero doon siya naninirahan sa Georgia, USA. Dahil ang mama niya ay from US at ang father niya naman ay taga Poland. Noong July ay nasa Turkey siya. May project kasi siya doon. Lagi kaming magka-chat at talaga naman na ma-effort siya dahil everyday siya nag-a-update hanggang sa pag-uwi niya galing sa work. Lagi niya akong chinachat. Nung nag-request ako ng video call ay ayaw niya, madam. Ang daming dahilan, kesyo yung phone niya ay sira daw. Sabi ko naman, yung laptop mo na lang ang gamitin mo. At ang sabi niya ay hindi daw maayos ang camera. Ang dami niyang dahilan. Naguguluhan ako sa kanya. Tingin ko naman ay seryoso siya, ma-effort at ayokong isipin na isa siyang scammer. As long as wala siyang hinihinging pera ay go lang ako. Gusto ko siyang i-block sa WhatsApp, kaso hindi ko magawa dahil na-inlove na ako, madam. At sabi niya, ngayong September daw ay pupuntahan niya ako dito sa Israel. Nasa USA na siya ngayon dahil umuwi siya dahil may emergency daw. Sinearch ko yung number niya at confirmed naman na talagang nasa USA siya. Nung nasa Turkey din siya ay ganun din po. Tama yung number. Naguguluhan ako kung bakit ayaw niyang magpakita sa camera. Hanggang voice call lang kami. Madam, please hide my identity. Kung babasahin mo ang aking kwento, please. So, base sa kwento ni Madam, sinabi ko, Madam, scammer yan. Kasi nagpapa-advise ito si Madam eh. So, sabi niya, sinabi ko kasi na, Madam, go with the flow na lang muna hanggang hindi nanghihingi ng pera. Basta, alam mo na sinabihan na kita na scammer yan, nag-ingat ka. So, sabi niya, yes, Madam, go with the flow na lang ako hanggang hindi nanghihingi ng pera. Ganun yung sabi niya. So, sinabi ni Madam sa akin na, minessage ko siya, Madam, sa WhatsApp at sinabi kong patunayan niya sa akin na hindi siya scammer. So, sabi ko, mag-send ka ng picture ng passport mo. So, ang sabi niya naman sa akin, Madam, sige, picturean ko mamaya. So, ayun na nga, naghintay ako maghapon, Madam, pero walang pinasang passport. So, and then, Madam, sabi niya sa akin na personal niya daw yon at karapatan niya daw na hindi ipakita sa akin. Sabi ko, okay lang. At yun na nga, madam, pinasa niya sa akin. Instead of passport, ay yung kanyang ID sa work. Pinakita niya sa akin, mga madam, no? So, halata pong edited. Grabe. Ay, nako. Sabi ni madam, eto madam, anong tingin mo? Edited ba siya? Sabi ko, oo. Sabi niya, high-tech na talaga ang mga scammer ngayon. So, sabi niya, madam, 43 na daw siya. Tapos, doon sa ID niya, 38 years old pa lang. Halatang scammer. So, ito na yung nakakatuwang kwento. Ito nakakatuwang part. So, in-update ako ni madam. Sabi niya, Madam, update. Scammer nga siya. He is from Nigeria. Madam, tinawagan ko siya. Sinagot niya ang camera na nakapokus lang sa wall. Buisit, madam. Buti na lang may sumilip na bata. Siguro mga 10 years old yon. Ang itim. Sabi ko, my God, scammer, hayop ka. And then, madam, talagang binlock niya ako agad-agad at sobrang tawang-tawa talaga ako. Ay, buisit. Sa kagwapo ng picture niya, madam, Nigerian pala ang nasa likod. Hayop talaga. By the way, yung ginamit niyang picture, madam, ay isa pong German. At engineer din talaga siya. Single din pala, madam. Hahaha. Kachat ko po siya ngayon. Sana all. Kachat ni madam yung totoong may-ari. Kasi, hinanap niya daw po pala sa Google kung sino yung may-ari ng picture. So, ito yung tip, mga madam, ha. Yung mga kachat nyo, pwede nyong i-search yan sa Google. Sa Google kasi, pwede mong i-post doon mismo ang picture. Tapos si Google na mismo ang maghahanap kung sino ang may-ari ng picture na yon. Ipapakita niya sa'yo kung sino yung tunay, legit ba na siya yung, ibibigay sa'yo mismo yung pangalan. Basta, i-try nyo nga yan. Doon kasi sa Google, pwede mong i-post ang picture mismo at pwede mo ring i-type. Meron kasi itong option, di ba? Kung alam nyo yon. So, the best option para malaman nyo ay yung picture nga. Para makita nyo yung mga social media na gumagamit ng picture na yon. Okay? Kasi may nag-message na din sa akin na, madam, sinearch daw yung picture mismo sa Google and then lumabas nga daw yung mga social media accounts na gumagamit ng picture na yon at the same time yung tunay na may-ari. So itong si madam, nahanap niya talaga yung tunay na may-ari, no? So minessage niya po sa Instagram at sad to say po, si madam ay sobrang nasaktan. Labis na nasaktan ng ating madam kasi po na-inlove po talaga siya. At itong may-ari ay napakataas. Ang hirap daw abutin.
Kawawa naman itong madam natin. Kawawa talaga siya, no? Tapos sabi ni madam sa akin na, ang sabi ni madam, dahil po kasi obsessed siya kung sino talaga itong scammer na gumamit ng picture na ito. So, nagbayad pa po daw talaga siya ng $200 para malaman niya kung sino. So, kung gusto niyong makita, ito yung may-ari na gumamit ng picture ng engineer na German. So, ito ay cyber hacker Welch. Ito po yung website yata na may tumulong kay madam, ni-refer siya, tapos nagbayad siya ng $200 para malaman niya na ito ang nagmamaniobra na nangi-scam. Sabi pa nung hacker na kung may involved na pera, pwede daw ma-recover. So, syempre, hindi naman yan free, di ba? Kung may pera ngang involved, pwede mong habulin kung malaking halaga. Pero ito kasi, baka konting pera lang naman yung na-scam. So, baka mas mahal pa yung babayaran sa hacker kumpara sa na-scam. So, better kalimutan na lang, okay? So, napakatalino ng ating madam, no? Nalaman niya talaga na scammer nga. Hinanap niya talaga yung katotohanan, ang saklap, kasi super in love na siya. Nireplyan nga siya nung may-ari ng picture, napakagwapo. Kilig na kilig ang ating madam. So, sabi ng may-ari ng picture na mag-take daw nga siya ng action against dito sa gumagamit ng kanyang picture sa pang-scam. So, ito ang last na sabi ni madam sa akin. Akala ko nga madam, hindi siya magre-respond kasi kilalang tao siya. Kumbaga, engineer siya na businessman pa. Author din siya ng libro tungkol sa business. Masaya na rin ako madam na nag-respond siya. Na-inlove pa naman ako sa kanya. Hindi ko lang masabi. Buisit talaga. Ayoko nang maghanap ng afam. Baka scammer lang din. So, sinabi ko kay madam, dapat madam, sinabi mo dun sa scammer na humanda ka kasi magugulat ka ng talagang sisikat ka sa social media dahil scammer ka. So, sabi naman niya na, madam, binlock niya ako agad. Wala na daw siyang pagkakataon na sabihin yon. Gumawa siya ulit ng dami pero hindi talaga siya inaccept. So, no chance na sabihin niya na papasikatin kitang scammer ka. At ito na nga mga madam, no, kailangan ko ding ipakita sa inyo kung sino itong engineer na ito. Baka kasi naging kachat nyo din ito mga madam, no? So ito, bibigay ko yung mukha. Ito. Sinong nakapag-chat nito? Ito. Makakilala nyo mga madam. Pakitingnang maigi. Yan. Ito pa yung ito yung tunay na may-ari. Ipapakita ko na lang sa inyo para fair enough, no? Para malaman yung hindi talaga siya scammer. Ginamit lang picture niya. Ito yung name sa Instagram. Ito siya. Si Daniel po ang kanyang pangalan. Okay? Sabi nga nung hacker, no, na binayaran ni madam, sabi na in love ka na ba dyan sa, sa may-ari? Totoong may-ari ng picture. Sabi ng hacker na kung na in love ka na dyan, bibigay ko sa yung personal information. Charot. Itong hacker na to matindi eh. Pwede niyang ibalik, recover yung na-scam sa'yo na pera at pwede niyang kunin yung personal na information para makontak daw yung tunay na may-ari. Pero itong madam, nakontak na niya eh. Nahanap ni madam ang Instagram, ang YouTube channel, at basta nalaman ni madam, kaya lang hindi na nga daw niya pinalo yung iba kasi nga, napakasakit daw ng puso niya kasi na-inlove talaga. Kawawa si madam. So, alam ko kayo, sa mga naka-encounter ng hacker dyan, alam kong masakit din para sa inyo na nalaman yung in-scam lang pala kayo. Hindi pala tunay yung mga kachat nyong napakagwapo. Diba? Masakit. Kaya talagang, kung gusto nyo ng tunay na afam sa dating website talaga, yung may bayad. Okay? Kasi swertihan lang din kung makakahanap ko sa Facebook, Instagram, or some other social media dating site, something ganun. Doon na kayo sa mga legit dating website. So, yun lang ating story for today. Huwag kayong ma-inlove sa mga afam na kachat nyong hindi nagpapakita sa camera. Thank you very much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwento for today. Bye-bye!